Magandang araw, mga karikap, maligayang pagbabalik. Muli tayong babalik sa mundo ng aksyon. Ihanda ang sarili dahil puno ito ng spoilers. Magsisimula ang kwento sa isang tensyong ramdam na ramdam sa border checkpoint ng Colombia. Isang hindi kilalang kargang truck ang dumarating, tila galing sa delikadong misyon. Sa loob, isang lalaking halatang kinakabahan habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone, parang naghihintay ng napakahalagang pagkikita. Huminto ang truck sa isang liblib na lugar, binuksan ng lalaki ang mabigat na kahon at mula rito ay lumabas si Chris, isang matipuno at matapang na lalaking may mukha at tindig na nagsasabing marami na siyang pinagdaanan sa madilim na nakaraan. Sa una, parang masayang pagkikita ito ng mga magkakampi, pero mabilis nagbago ang ihip ng hangin nang tredorin siya ng mga kausap. Bayad na kami ng buo, pero gusto ko lahat. You've already been paid. In full. I want everything. Sa bilis at lupit, pinabagsak ni Chris ang dalawa, kinuha ang kanyang bag at tahimik na naglakad palayo. Kasunod nito, makikita si Chris sa harap ng isang simpleng puntod, nakatitig sa lapida ng kanyang yumaong asawa, mababaka sa mukha niya ang lungkot na hindi matatawaran. Samantala, sa isang marangyang mansyon, dumating si Alisa, isang dalagang kagagaling lang sa eskwela. Sinalubong siya ng kanyang ama na si Vicente, isang mayamang negosyante na halata ang pagiging dominante at mapagkontrol. Sa halip na simpleng bate, kinumpiska pa nito ang cellphone ng anak at sinayasat ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay inutusan na sumama siya sa isang nalalapit na party at magsama ng mga kabarkada. Habang abala ang mag-ama, sa isang madilim na bodega naman ay naghahanda ang kilalang mamamatay tao na si El Corvo. Katawan ay puro piklat at mga matay parang walang kaluluwa. Kinagabihan, pumasok siya sa isang kafe at tahimik na umupo pero ramdam ng lahat ang kaba at panganib mula sa kanya. Nang lapitan siya ng isang waitress at pakiusap ang umalis, bigla niya itong sinaktan. Pinilit niya itong sumunod sa isang kakaibang ritual, maghiwa ng cake, kumain nito habang titig na titig siya sa bawat galaw nito. Pero bago pa tuluyang lumala, dumating ang mga pulis at nagkaroon ng tensyon. Sandali itong naresolba nang mailigtas ang babae, ngulit sa hindi inaasahang pangyayari, inabangan sila ni El Corvo sa sasakyan at walang habas na pinatay ang dalawa. Kinabukasan, sakay ng magarang sasakyan at may kasamang mga bodyguard si Alisa nang may isang pulubi na lumapit na kunwaring maglilinis ng windshield. Nang bumaba ang isa sa mga bantay para harapin ito, nagbago ang lahat. Ang pulubi pala ay si Chris. Sa isang mabilis at brutal na galaw, pinabagsak niya ang mga gwardiya at kinuha si Alisa, isiniksik sa trunk ng kotse at agad na tumakas. Nang malaman ni Vicente ang nangyari, nag-alab ang kanyang galit. Binugbog niya ang natirang gwardiya at nagpatong ng malaking pabuya para sa ulo ni Chris na naging mitsa ng walang tigil na habulan. Habang tumatakot si Chris sakay ng kotse, todo sikap si Alisa na makawala sa trunk. Sa kalaunan, binuksan ito ni Chris para pakalmahin siya, ngunit sinamantala ng dalaga ang pagkakataon, tumalon palabas at tumakbo papasok sa masukal na kagubatan. Mabilis na hinabol si Chris si Alisa sa kagubatan at agad niya itong naabutan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang litrato, siya kasama ang ina ni Alisa. Ipinahayag niya na malalim ang naging samahan nila ng kanyang ina at nanumpa siyang poprotektahan si Alisa anuman ang mangyari. Bagamat may pagdududa, nakinig si Alisa, ngunit matigas pa rin ang kanyang loob. Pumayag siyang sumama, ngunit may kondisyon. Hawak niya ang isang baril na itutok sa lalaki. Sa kalaunan, natuklasan niyang walang bala ang baril. Matagal na pala itong inalis ni Chris, kaya nang subukan niyang magmatigas, madali lang nitong nabawi ang armas. Nagpatuloy sila sa biyahe hanggang maubusan ng gasolina ang kotse. Tumigil si Chris sa isang gasolinahan, iniwan si Alisa sa loob ng sasakyan. Sinamantala ng dalaga ang pagkakataon para tumakas at nakatagpo ng grupo ng mga kabataang naglalaro ng football. Agad niyang sinabi na siya ay dinukot. Naglapit ang mga kabataan kay Chris para makialam, ngunit malamig at matigas ang boses nitong nagbabala na huwag silang makisawsaw.
Muling nabawi ni Chris si Alisa at itinali ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng mga protesta nito, ibinunyag ni Chris ang nakakagulat na katotohanan, siya ang tunay na ama ng dalaga. Nabigla si Alisa, ngunit dahil sa gutom ay napilitan silang tumigil sa isang maliit na kainan. Dito, ikinuwento ni Chris ang kanyang madilim na nakaraan. 15 taong pagkakakulo at ang pagtatraidor sa kanya ni Vicente, na aniyay siyang nagplano para mabilanggo siya. Hindi pa man tuluyang nasasapol ni Alisa ang lahat, biglang sumulot ang isang armadong grupo. Mabilis at walang pag-aalinangan, pinabagsak ni Chris ang mga kalaban sa isang matinding bakbakan. Pero sa guguluhan, naagaw si Alisa ng pinuno ng grupo. Para makuha ang lokasyon ng dalaga, pinahirapan ni Chris ang isa sa mga tauhan at natuklasan ang kanyang kinaroroonan. Samantala, si Alisa ay nakakulong sa isang madilim na bodega kung saan isang human trafficker na konektado kay Vicente ang planong ibigay siya kapalit ng malaking pabuya. Sa isang tensyong tawag, kinumpronta ni Alisa si Vicente tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagkunwari itong walang alam at mahal daw niya ang kanyang asawa noon. Ngunit nang marinig ang sinabi ni Alisa na si Chris ang totoong ama niya, biglang nag-iba ang tono nito. Hindi alam ni Vicente, ang kanyang pinagkakatiwalang tauhan ay palihim nang ipinaalam kay El Corvo ang lokasyon ni Alisa. Hindi nagtagal, dumating si El Corvo sa bodega at walang habas na pinaslan ang lahat ng tao roon. Sa ilang minuto lang, nagmistulang sementeryo ang lugar. Hi there, if you want to live. Come on, stay, hueputa. Vamos. Dumating si Chris na huli na, bumungad sa kanya ang tambak ng bangkay. Doon, nagharap sila ni El Corvo sa isang mabangis at walang awat na labanan. Pinagsama ang putok ng baril at marahas na suntukan sa malapitan. Sa gitna ng tensyon sa loob ng bodega, sinubukan pang makialam ang may-ari para tulungan si Alisa, pero sa isang iglap, pinaslang siya ni El Corvo na parang walang pinagsisihan. Sa kaguluhan, nakahanap ng tiyempo si Alisa para makatakas at sumama kay Chris palabas. Nagpasya si Chris na bumili ng damit para kay Alisa, umaasang mabigyan siya ng kahit kaunting normal na pakiramdam matapos ang sunod-sunod na panganib. Habang nagpapahinga, hinarap siya ng dalaga at tinanong ang buong katotohanan. Sa mabigat na tinig, inamin ni Chris ang malupit na nakaraan. Dati silang magkakasama ni Vicente at ng kanyang ina sa isang kilalang grupo ng magnanakaw ng bangko. Nang mabuntis ang kanyang ina, gusto na ni Chris na talikuran ang krimen. Pero sa huling pagnanakaw, ipinagkanulo siya ni Vicente at ipinakulong kaya nabubulok siya sa selda ng maraming taon. Nabigla si Alisa, ngulit unti-unting nauunawaan ang gusot ng katapatan at pagtataksil na bumabalot sa kanilang buhay. Kinagabihan, plano ni Chris na tumawid sila sa US border para sa kaligtasan ng dalaga.
Ngunit dahil sa halo-halong emosyon at pagkalito, tumanggi si Alisa at iniwan siya, sa katuloy sa isang payphone para tawagan si Vicente. Hindi pa man siya nakakahinga, sumulpot muli si El Corvo at inabangan siya. Dumating si Chris sa oras para salubungin ang walang awang mamamatay tao at sumiklab ang matinding putukan. Sa gitna ng kaguluhan, naagaw muli ni El Corvo si Alisa at pinilit si Chris na sumuko. Matapos siyang bugbugin hanggang mawalan ng malay, iniwan siyang nakabitin sa isang puno. Kinabukasan, natagpuan siya ni Vicente at pinalaya. Ngunit tumawag si El Corvo at inutos na magtungo si Vicente sa isang abandonadong planta kung gusto niyang mabawi ang anak. Sa galit sa pagtatraidor, pinatay ni Vicente ang tauhang nagbigay ng impormasyon kay El Corvo. Magkasama silang nagtungo sa planta kasama ang natitirang mga tauhan. Ngunit sa halip na maayos na negosyasyon, sinalakay sila ni El Corvo at ginawa pang bihag si Vicente. Samantala, nakagapos si Alisa sa harap ng isang dambuhalang industrial blade na unti-unting lumalapit sa kanya. Pumasok si Chris na hindi alam na patibong pala ito. Naglaban sila ni El Corvo sa isang matindi at walang awang sagupaan. I'm sorry. I need her. You think Vicente killing her? I enjoy it. Sa gitna ng laban, ibinulgar ni El Corvo ang nakapangingilabot na katotohanan. Siya ang pumatay sa ina ni Alisa sa utos mismo ni Vicente. Bumulwak ang galit ni Chris at lumaban ng mas mabangis. Habang patuloy na umaandar ang makina, palihim niyang sininyasan si Alisa na gamitin ang diamond necklace ng kanyang ina para harangin ang gears. Agad itong sumunod at tumigil ang talim sa huling segundo. Bago patuluyang mapahamak si Alisa, sumaklolo si Vicente. Nagharap sila ni El Corvo sa huling laban. Naibaon ni Vicente ang kutsilyo sa katawan ng mamamatay, ngunit bago ito bumigay, sinama niya si Vicente at magkasama silang nahulog mula sa mataas na plataporma, parehong wala ng buhay. Sa huli, nagpunta si Alisa sa puntod ng kanyang ina at nag-alay ng rosas. Tahimik na sumama si Chris, inilapag ang sarili niyang bulaklak. Magkaharap sila sa harap ng lapida, parehong pasan ang bigat ng katotohanan at sugat ng nakaraan na hindi na mabubura. At dito nagtatapos ang ating sinekwento. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe for more recaps. Salamat! Paalam!